May panibagong balita na naman tayo na siguradong makakaapekto hindi lamang po sa ekonomiya ng Amerika kundi pati na rin sa galaw ng crypto market. Lalo na po sa presyo ni Bitcoin at sa performance ng mga altcoins. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang bagong plano ni Ginoong Elon Musk sa tulong ng kanyang Department of Government Efficiency o mas kilala bilang DOGE. DOGE, kapangalan po niya ang sikat na meme coin na si Dogecoin. Kung paano po aalamin po natin kung paano po nila planong iligtas ang Amerika mula sa recession o pagbagsak ng ekonomiya. Pero teka, anong kinalaman po nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At paano po maaapektuhan ang galaw ng presyo ng mga coins tulad ni Bitcoin, Ethereum, at syempre si Dogecoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Kaya yan ang ating nakikita rito ay si Ginoong Elon Musk. Kaya siya po ang head ng Department of Government Efficiency o mas kilala po sa DOGE. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang plano ni Ginoong Elon Musk at ang DOGE para maiwasan ang US recession. Ayon po sa balita, si Ginoong Elon Musk, ang tech billionaire na malapit po kay Pangulong Trump, ay in-announce ang isang bagong strategic plan sa pamamagitan po ng DOGE. Layunin ng plano na pabilisin ang pagtaas po ng GDP ng Amerika para hindi tuluyang bumagsak ang kanilang ekonomiya. Ang kagandahan dito, nag-shift po sila ng strategy. Mula po sa dating plano na bawasan po ang gastusin ng gobyerno, ngayon ay dagdagan na ito para mas mabilis ang pag-ikot ng pera sa ekonomiya. Kumbaga, imbis na magtipid, mag-i-invest sila para mapalago ang ekonomiya. Parang sa negosyo lang yan. Minsan kailangan mong gumastos para kumita. Ngayon ay bakit po kailangan ng ganitong plano ngayon? Sa kasalukuyan ay malaki ang banta ng recession sa Amerika. Ayon po sa Kalshi data, umabot na sa 43% ang posibilidad na pumasok sila sa recession. Bukod pa rito ay tumataas din ang US Treasury yield na ngayon ay nasa 4.5%. Ito ay indikasyon na maraming investors ang nagiging defensive o nagiging maingat sa kanilang investments na kadalasang sinyales ng pag-aalala sa ekonomiya. Dagdag pa, may tensyon sa trade policies ni Pangulong Trump, gaya ng pagbabanta niya ng 50% tariff laban sa European Union na naging dahilan kung bakit bumaba si Bitcoin ng 2.6% mula po sa all-time high na $111,000 at bumaba po siya sa $108,237. Kaya naman napapanahon talaga ang plano ni Ginoong Elon Musk at ng DOGE na paikutin ang pera at i-boost ang productivity. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng Treasury Secretary na si Scott Bessent. Yan, hindi lamang po si Musk ang may ganitong pananaw. Maging si Scott Bessent, ang US Treasury Secretary, ay nagsabing imbis na magbawas ng gastos ang gobyerno, dapat daw palakasin ang paglago ng ekonomiya para matalo ang utang. Ayan, sabi niya sa isang interview, "We can both grow the economy and control the debt. What is important is that the economy grows faster than the debt." Yan, sa madaling salita, ang goal po nila ay palakihin ang kita ng bansa para kahit malaki ang utang, manageable pa rin ito. Ngayon ay may epekto ba ito sa galaw ng crypto? Oo, malaki ang epekto nito. Kapag may tensyon sa ekonomiya ng Amerika, nagiging volatile ang global markets. Kabilang na dito ang crypto. Katulad na lang nitong pagbagsak ng presyo ni Bitcoin dahil po sa balita ng Trump tariff. Maging ang broader crypto market ay nagkaroon ng adjustments. Pero interestingly, kahit may ganitong mga pangyayari, bullish pa rin si Tesla. Isa po sa mga kumpanya ni Ginoong Musk sa Bitcoin. Ayan, as of now ay hawak pa rin nila ang $1.25 billion
na halaga ng Bitcoin. Ibig sabihin ay tiwala pa rin sila sa long term na kikita pa rin si Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng Doge sa lahat ng ito? Ito po ang exciting part. Ayan, ang Doge na dating puro meme lang ay ginagamit na ngayon sa pangalan ng isang opisyal na department ni Ginoong Elon Musk sa pamahalaan ng Amerika. Hindi man ito directly related kay Dogecoin na cryptocurrency, malaki po ang epekto nito sa branding at sentiment ng mga investors. Kapag naririnig ng tao ang Doge na may kaugnayan kay Ginoong Elon Musk, napapalakas nito ang loob ng mga holders ni Dogecoin. Kaya't wag tayong magulat kung bigla itong tumaas kapag may mga ganitong balita. Ngayon ay kailan po bababa ang interest rates ng US? Ayon naman po kay Ozan Goolsbee mula po sa Federal Reserve of Chicago, possible na sa loob ng 10 to 16 months ay magsimula ng magbaba ng interest rates ang Federal Reserve. Kapag nangyari ito, tiyak na mas magiging attractive ang investment sa crypto at ibang assets dahil bababa ang kita sa bonds at traditional na investments. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Una, kapag bumaba po ang interest rate sa US at lumakas ang kanilang ekonomiya, mas tataas po ang risk appetite ng global investors. Ibig sabihin, mas maraming papasok na pera sa crypto at posibleng tumaas po ang presyo ng mga coins. Pangalawa, kung magtatagumpay po si Ginoong Elon Musk at ang Doge sa pag-boost ng ekonomiya ng Amerika, mas tatatag ang dollar at maaari pong makaapekto rin ito sa presyo ng crypto sa mga local exchanges dito sa Pilipinas. Pangatlo, kung makakita tayo ng positibong galaw sa mga coins tulad ni Doge at Bitcoin, magkakaroon tayo ng opportunity na kumita lalo na kung makapasok tayo sa tamang panahon. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin matalino po ang approach ni Ginoong Elon Musk. Imbis na magtipid sa panahon ng banta ng recession, nag-focus siya sa pag-grow ng economy. Tama siya na kung hindi po babaguhin ang productivity ng gobyerno, lalong lulubog ang Amerika sa utang. At kahit medyo satirical ang dating ng pangalan ng kanyang department na Doge, malinaw ang kanyang mensahe. Kailangan ng bago, kakaibang approach para masolusyonan ang lumalalang problemang pang-ekonomiya. Bilang isang crypto enthusiast, naniniwala ako na ang mga ganitong galaw ng mga malalaking pangalan tulad po ni Ginoong Elon Musk ay nagbibigay ng bagong buhay sa crypto market, lalo na sa mga panahong mahirap ang galaw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.